Magandang araw mga kapolitika at maraming salamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Ngayon naman ay ating pag-uusapan itong pinakabagong issue na kumakalat ngayon online tungkol dito sa PVL, specifically sa kupunan ng Chocomocho Flying Titans at Creamline Coal Smasher. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga valuable issue. So mga kapolitika, continuation ito doon sa ating mga napag-usapan recently tungkol pa rin dito sa PVL kasi tinututukan natin itong mga kaganapan at the same time ano ba yung mga pinaka-latest na issue. Kasi kahapon po is meron tayong nasagap na post at nakita doon sa dito sa social media. Most especially na ngayon is wala nga itong Chocomocho Flying Titans dito sa quarterfinals at sa semis. So merong mga issue ngayon at yung kinatatakutan ng nakararami na baka malaglag itong Creamline Coal Smasher para sa semis or sa Final Four kasi makakatunggalingan nila itong Petrogas Angels. So meron tayong nakita na post dito online na kung saan ay sinasabi yung maging kapalaran daw ng PVL ay baka matulad ito sa PSL, itong Philippine Superliga. Okay, kung sino sa inyo yung nakakapanood dati sa Superliga dito sa dito sa kabilang station ay dalawa kasi yung liga na sikat dati, yung PVL at itong PSL. So itong PSL is sikat rin ito and nawala na ito doon sa after ng pandemic kasi nga kulang ng support from the people. Okay, kasi alam naman natin na ito talaga nga suporta ng mga tao sa sa mga liga is importante yan para kumita at mag-run yung business. Okay, so ganun po yun. Now dito sa PVL mga kapolitika, kasi ilang beses na natin ito na pag-usapan at na-explain dito, na ipaliwanag, tinalakay natin dito sa ating channel na itong volleyball ay hindi lang po ito entertainment, it is also a business. So for your business to run, kinakailangan na may mga tao na tumatangkilik dyan, kinakailangan na merong bumili ng mga ticket at kinakailangan na merong mga manunood live kasi doon sila kumikita para pambayad dito sa kanilang mga utilities. Okay, so ngayon is wala na nga itong Chocomocho Flying Titans, so most probably is yan, kabawasan sa mga viewers, sa mga bumibili ng ticket. Kasi alam naman natin itong lawak ng fanbase ng Titans at sa sinasabi daw nila is 20% daw ng mga nanonood dito sa PVL ay itong kay Wong, Diana Wong, itong mga supporters or mga tagahanga ni Diana Wong. So ito yung sinasabi nila na pag wala itong si Diana Wong ay mababawasan ng mga physical viewers itong PVL or itong Philippine Volleyball League. Now ngayon na hindi rin nakapaglaro si Alyssa Valdez, 30% daw ng mga viewers doon sa venue is mawawala. Okay, so ito yung sinasabi nila kasi nga injured itong si Alyssa Valdez. And at the same time, mas pinapaboran daw ngayon ng PVL itong Petrogas Angels at Akari Chargers. So meron daw pinapaboran. Ito yung mga ito yung mga kumakalat na mga issue online. Hindi po ako ang nagsasabi niyan mga kapolitika, nababasa po natin ito dito sa social media kung sino man yung mga updated sa inyo dito sa mga kaganapan. At itong naging labanan na lang daw ngayon is import versus import na lang daw. So ano naman daw ang pake ng mga Pilipino dito sa mga import? Hindi naman daw nila kilala yan at hindi naman sila mga supporters or mga tagahanga nitong mga import na ito. Okay, so kumbaga ang mga Pilipino daw may pake lang daw dito sa mga local players. Ito yung sinasabi dito sa post. And pang-apat dito ay hindi daw showbiz itong PVL is parang naging showbiz na daw. So ano ba yung ating masasabi dito mga kapolitika na sinasabi ng mga dito sa post or dito sa issue na kumakalat online na wala na itong Chocomocho Flying Titans, at the same time wala rin itong si Alyssa Valdez at nanganganib na matanggal itong Creamline kasi may laban pa sila mamaya, di ba, dito sa Petrogas Angels. So ito yung mga kumakalat na issue na kung saan is gusto daw or kinakailangan, needed daw na makapasok itong Titans at itong Smasher dito sa finals para mabuhay daw itong PVL. Okay? Kasi pinipilit talaga nila, most especially yung mga nasaktan at mga nadismaya talaga dito sa
kinahidatnan ng reinforcement. Kasi dito si Rondina hindi pinaglaro, itong si Jem Magalansa hindi nakapaglaro kasi pinagbawalan na nga sila ng PNVF. Okay, sinasabi ng PNVF na ma-miss daw nila itong paglaro dito sa PVL reinforcement. So iniisip nila na politika sila, iniisip nila na nasabotahe sila at na-set up sila sa ganitong sitwasyon. Okay, so ano ba yung ating personal na personal na opinion sa nangyari at itong komento at itong saloobin, sentimiento ng isang netizen online. Okay, kasi medyo marami-rami nga rin ang nag-react. Okay, mga kapolitika, unang-una itong PVL is hindi naman ito showbiz. Okay, hindi ito paramihan ng fans at hindi rin natin pwedeng i-discredit itong mga effort ng mga team na nagpapalakas, nagtitraining sila, binubuo nila kailang oras para ma-execute yung game plan at the same time itong kanilang nagiging strategy. So hindi mo pwede na sabihin na ikaw kasi marami kang fans, marami kang supporters, marami kang nanonood sa iyo pag naglalaro ka, ikaw na yung ipapasok doon sa sa semis or sa quarterfinals. Hindi po ganoon, mga kapolitika. Okay, tayo naman dito is fair naman tayo, equal naman yung ating mga naging analysis, ano ba yung mga naging assessment natin sa per team dito sa ating PVL. Okay, kasi before nitong PVL reinforcement is binigyan naman kayo ng chance pumili kung sino ba yung mga import nyo. So hindi dapat isisi ng dito ng mga teams dito sa PVL na committee or dito kaya sa PNVF. Okay, so dito is binigyan ng chance na makapagpalakas yung team at pumili ng mga magagaling na import. It's just that na yung pinili nyo is talagang walang binatbat. Okay, ang sinasabi nga ng iba ay talagang parang pagandahan na lang daw ng import itong sa Chocomocho Flying Titans. Ito yung sinasabi ng mga tao. Okay, at dito naman sa side ng Creamline Cold Smasher, hindi naman pwede nating isisi itong si Alyssa Valdez kasi ang reason nga diba is dahil daw sa medical reason. So ito yung sinasabi nila na hindi natin siya mapilit na maglaro. Okay, kasi sinisisi nila wala daw si Valdez, hindi naman kasalanan ng PVL kung hindi naglalaro itong si Valdez. Okay, and itong si Jem Magalansa ay naman din is wala nga siya dito sa Creamline Cold Smasher. At napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video na kung gusto nyo talaga na makapaglaro itong si Jem Magalansa ay dapat meron tayong gagawin na magprotesta. Ngayon magsasabi na tayo na kinakailangan na maglaro itong mga Filipino national players natin dito sa kanya-kanyang club team. Okay, para mabuhay itong PVL. Okay, but hindi naman ibig sabihin nun dapat na marami silang mga supporters. Ayun dapat ang ipapapasukin dito sa semis at sa quarterfinals. Hindi po ganoon. Pwede nating sabihin na magprotesta tayo dito sa PVL na gusto natin na maglaro itong mga star players, but not to the point na dahil marami kang supporters ay ikaw yung papasok dito sa mga semis at sa quarterfinals. Hindi po ganoon, mga kapolitika. Okay, and unfair naman dito sa mga ibang teams na kung saan is nagte-training sila at yung effort nila at yung sakripisyo nila ay binuno talaga nila dito sa kanilang team. At yun ang gusto mong ilaglag. Hindi naman pwedeng ganun, mga kapolitika. At naman dito, fair naman sa lahat ng teams kasi lahat naman ng teams is kinunan nga ng mga national players. Ito mga key players na itong si Laure. So sa Cheritigo po yan, ito si Gandler, itong si Sherry Nunag, at itong si Nerva, at dito naman sa Akari kasi sinasabi nila na pinapaboran daw itong Akari Chargers. Andyan naman si Nisperos, itong si Fifi Sharma. So equal lang din yung naging distribution ng mga players bawat team na kukunin nito para dito sa national players. Kasi tayo ay nagrereklamo bakit daw kulelat yung ating mga national players sa international tournament. So ito na nga, ginagawa na nga ng paraan ng mga coaches at ng ating PNVF para paano ba na mapapaganda yung mga laro ng ating mga national players dito sa mga international tournament. So ito ay sa pamamagitan ng pagtitraining. Okay? So dapat dito, mga kapolitika, ay malawak yung ating mga pangunawa dito sa mga pangyayari. At hindi naman natin isisi lahat dito sa PNVF. Dapat meron din tayong gagawin on our end. Okay, so sinasabi ko nga dapat ngayon pa lang is magprotesta tayo na dapat paglaruin itong mga
national players natin dito sa kanya-kanyang club team. Okay? So far mga kapolitika, ito yung pinaka-latest na issue dito na nagaganap sa ating PVL reinforcement. And mamaya na po yung maglaro ng ng Creamline Coal Smasher versus dito sa Petrogas Angels. Abangan po natin yan. Okay? So kayo, ano ang yung masasabi dito sa issue na kumakalat online na kung saan is mawawalan daw ng mga viewers itong PVL dahil dito sa teams ng Chocomocho Flying Titans at sa Creamline Coal Smasher. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.